Naisipan ko nga maglinis ng bahay dahil malapit na naman ang pasukan. Una, ang ginawa namin ay lalabas namin yung foam dyan dahil hindi naman na rin lang ginagamit ng anak ko. Kasi makati ng araw, nangangati na siya. Yan, so sobra naman kasing tagal, ilang years na po na ginagamit namin. Ito nga po pala ay binigay lang ng uncle namin. Pinaglumaan nila kasi bumili sila ng bago. Tapos, yan, ibababa na nga namin itong foam. Kailangan 2 o 3 ang magbababa kasi medyo mabigat. Yan, at saka masikip itong loob ng bahay namin. Maliit lang kasi itong bahay namin, sakto-sakto lang. Ayan. Parang CR lang din, kung baga sa ibang bansa, parang space lang ng CR nila sa loob ng bahay namin. Kaya yan, doble ingat. Tsaka ito rin kasi makati na, naglalagas na yung foam niya. Kailangan ng maingat na pagbubuhat. Tsaka sobrang bigat din. Mabigat yung spring niya. Ito nga guys, sabi ko nga ibaba na namin kasi para malinisan din namin yung kwarto. Tsaka lumawak din yung loob ng kwarto kasi yung anak ko at saka si nanay ang natutulog doon. So, ganyan. Ito nga anak ko, tinulungan ako magbuhat. Tapos inalis ko yung itinapal kong unan dyan kasi ganyan yun. Tinapalan ko nga pala kasi yung foam dyan kasi lumulubog na yan pag nakahiga, may nakahiga, lumulubog na yung gitna. Kasi sobrang tagal, naubos na yung foam. Parang spring na lang yung nakalagay. Kaya inilagay ko yung unan. Yan lang kasi yung alam kong remedyo niya para magamit pa namin. Hanggat hindi pa nakakabili ng bago. Pero ngayon, gusto ko nang ilabas kasi ayaw naman na ng anak ko mahiga dyan. Dahil sobrang makati na raw siya. Nangangati yung paa niya. Ewan ko ba. Ayan, nilabas na nga namin dyan kasi gusto namin kung sino yung may gustong kukuha. Kukunin na lang nila. Ayan, ito nga si Boltes yung aso namin, nagpapaaraw din. Ayan, nakabukas kasi yung pintuan kaya lumabas din, nakichismis. Ayan, isa pa, binaba namin yung isang foam para malinisan na namin yung loob ng bahay. Ayan, malapit na rin kasi na naman magpasukan. Wala na naman time na maglinis-linis. Kaya ayan, naisipan kong maglinis na ngayon ng bahay para sa ganun, konti na lang malinisan pag Tsaka iayos ko na yung mga pwedeng maiayos. Ito kasi bahay namin sobrang sikip. Saktong-sakto lang po sa amin. Mga limang tao, isang pamilya ang pwedeng tumira kasi sakto lang po sa amin. Ayan, maglilinis na nga kami dito sa kwarto kasi medyo matagal na hindi na kami naglilinis dyan sa sobrang busy sa araw-araw. Kaya ngayon, naisipan ko maglinis dyan para makita ko rin yung mga pwedeng ma-dispose at saka yung mapalawak din ang loob ng bahay, maayos, yung maaliwalas tingnan. At dahil malapit na ang pasukan, nagiging mas busy na naman kami dyan kasi may pang umaga, pang hapon. Ayan, puro hindi na naman mautusan ng mga anak ko pag school days. Kaya ngayon, maglilinis kami ngayon. Tsaka tingnan ko rin
ang mga bag ng mga anak ko kung bibili ng bago o hindi, kasi kailangan din namin mag-budget para sa pagpasok nila. Puro gastusin na naman, puro pera. Konti lang naman ang budget namin sa araw-araw. Kaya kailangan namin i-budget yung perang nagagastos namin sa araw-araw. Kaya dyan maglilinis kami dahil dyan na matutulog muna yung anak ko sa sahig. Di pa kami nakabili ng foam. Yan. Saka na bibili pag may naipon na budget. Kasi bibili pa kami ng mga gamit nila sa school, mga bag. Kasi sabi ng anak ko, bili daw kami ng bago niyang bag. Pero may bag pa naman siya, hindi pa naman sira. Gusto nilang bumili ng bagong bag. Sabi ko naman sa kanya, pag may pambili, di bibili kami ng bago. Pero kung wala, di saka na pag may naipon. Ayan, kasi sila kuya niya, yun kasi sira na yung bag nila. Siya, okay pa naman yung bag niya. Kasi alam nyo guys, mahirap lang din po kasi kami. Sakto-sakto lang yung kinikita namin sa araw-araw. Kaya kailangan namin i-budget. Dahil ako, nagpadala pa kasi ako sa mama ko. Dahil wala daw sila pang-budget doon. Lalo na may paparating na bagyo. Kaya pinadalaan ko sila. Kaya ngayon sabi ko sa anak ko, mag-budget muna tayo dahil wala tayo pambili ng gamit. Kung ano yung importante, yun lang muna ang uunahin namin na bibilihin. Yun naman ang pinaliwanag ko sa kanya. Kaya sabi ko, tulungan mo ako maglinis dito para mas madali, mas mabilis matapos yung trabaho namin. So ayan, tinutulungan ako maglinis sa loob ng bahay, magwalis at magpunas. Ayan, tsaka yung mga labahin din namin, kailangan nang mailagay sa lagayan para mailaba. Ayan nga yung isang anak kong lalaki. Ayan, inayos niya rin yung higaan nila. Kasi sabi ko sa kanila, bago sila bumangon, iayos muna nila yung higaan nila bago sila bumaba at gumawa ng kung ano-ano. Ayan, napagod na nga ako dyan. Sobrang pawis kasi sobrang init. Ayan. Alam mo naman yung feeling na para kang naligo ng walang sabon. Ayan, walang tubig. Ayan, naligo na nga ako sa pawis dyan. Kaya sige lang kasi hindi pa natapos yung paglilinis namin ng anak ko. Ayan. Medyo naiinip na nga siya. Sabi niya pagod na daw siya. Kaya ayan, ayaw magpakita sa camera. Dito nga ang bahay namin guys. Sobrang simple. Tsaka yung bubong namin, ang baba kasi. Sobrang baba. Gusto na nga namin yan ipa-renovate. Sabi ko nga sa asawa ko, ipataas niya yung bubong. Kasi nung nakaraan, meron naman kaming konting budget para sa bubong. Pero ayaw niya naman pinagalaw kasi nga dahil nga nagkaroon na naman ng problema. Natatakot din siya na galawin kasi sayang lang din kung halimbawa inagaw na ng iba yung bahay namin. Ayan, naglinis nga ako dyan guys. Tiningnan ko yung mga bag ng mga anak ko. Nakita ko nga itong mga activities ng anak ko. Ito nga yung mga ginawa niya sa school nung nakaraan. Ito yung pangalawang anak ko, si Raymart. Ayan yung after and before niya. Nakakatuwa naman din kasi
Yan, mga ginagawa niya. Yan, natutuwa nga ako dyan na tumitingin sa mga activities ng anak ko. Ayan. Kahit pala medyo matigas ang ulo, pero sa abot ng kanilang makaya, nag-aaral sila ng maayos. Ayan nga, may kunting katalinuhan din. Sakto lang din naman. Kahit na hindi naman gaanong matalino, pero may natututunan din sa pag-aaral niya. Ayan, marami naman siyang mga check dyan. Marami naman din siyang nakukuha kahit na matigas ang ulo. Ayan, natutuwa rin akong nakakita na ganyan yung mga ginagawa niya sa school, mga activities niya. Ngayon nga lang, medyo kusot-kusot yung mga gamit niya, mga papel. Yan, yung drawing niya yan, guys. Mahilig din siya mag-drawing. Habang tinitingnan ko nga yung mga ibang activities niya, mga gamit niya sa school. Ayan, marami naman din siyang perfect. Ayan, kaya nasabi ko sa sarili ko, ay matalino rin naman pala yung anak ko. May katalinuhan din. Ayan, bumungad nga sa akin yan, yung isang na-inspire naman ako sa anak ko, oh. Kahit papaano, nagkaroon din siya ng pangarap maging pulis. Ayan, ang pangarap niya magiging pulis. Kasi, minsan pag kinakausap ko siya, kung ano yung pangarap niya na maging, hindi niya sinasabi kung ano yung gusto niyang matupad. Ayan pala, nagiging pulis pala ang pangarap niya. Yan, for the go yan. Basta mag-aral sila ng maayos. Ayan, mga ibang ginagawa niya sa school. Ayan, marami naman din siyang mali, pero marami din naman mga check. So, ganyan lang talaga. Kung minsan mahina yung utak, minsan madaling makagets. Ayan, marami naman siyang check. Pero din talagang subject na hindi niya masyado naiintindihan. Mahina ba? Yung mahina sa ibang subject. Ayan, mga activities niya, mga ginawa niya sa school. Yan, minsan talaga kahit matigas ang mga ulo ng anak, kailangan natin magtiis, magtiyaga na pag-aralan ng maayos. Yan, sermonan paminsan-minsan para alam nila yung tama at mali at kung ano yung pwede nilang i-improve para sa sarili nila. Yan, pero sa school ganyan naman, may pagkatalino din kahit papaano.
Yan, ang anak ko nga talaga, oh. Yan, matigas ang ulo pero masipag din mag-aral. Ayaw niya nga sanang maaari mag-absent yan. Ayaw niya mag-absent. Tapos palaging maagang nagigising at pumasok sa school. Ayaw niyang malate. Ito rin yung mga gamit ng panganay ko na anak. Ayan, ito nga pala yung panganay ko na sobrang burara. Pero matalino naman. Ang hilig niya talaga. Ganyan, hindi siya marunong magayos ng mga gamit. Pero ang hilig niya ay magkulikot ng mga bakal-bakal, mga mag-ayos-ayos ng bike, ganun. Yan. Ito namang anak kong panganay, ito ang gamit niya. Sobrang magulo yung gamit niya. Tsaka, ito, walang kaayos-ayos. Kusot-kusot ang mga notebook, mga ballpen, yung mga papel niya, walang kaayos-ayos. Yan, ang hilig niya lang talaga ay magkulikot ng mga bakal-bakal, magayos ng bike. Yan ang hilig niya. Pero ang pinag-aaralan niya ay pagluluto. Paano kaya iyon? Kaya sabi ko nga sa kanya, dapat mga electrician o kaya yung electronics ang kinukuha niya sanang kurso. So ayan na nga, sabi ko sa kanya pagkatapos niya ng grade 12 magka-college niya siya, doon na lang siya magsimula mag-aral ng kung ano yung hilig niya, yung hilig niyang gawin. Ayan, yun na lang ang pag-aralan niya para hindi sayang yung pera na ginagastos sa araw-araw, mga pang tuition niya at budget niya sa mga pambili ng gamit. Ganun, para hindi din sayang yung time. Kaya yun na lang ang unahin niyang pag-aralan. Inutusan ko nga magbantay ng tindahan. Galing school, magbantay muna siya ng tindahan. At magpapahinga rin muna ako kasi minsan kulang pa yung tulog ko. Kasi nagti-24 hours kami sa tindahan. Kasi sayang naman yung mapagtindahan namin, lalo wala kaming extra income. Doon lang po sa tindahan kami kumukuha ng pang-araw-araw naming pagkain, panggastos sa pang-araw-araw, bayad kuryente at tubig, tsaka sa gasol namin. Lalo sobrang mahal ng gasol ngayon. Grabe. Tapos sa kuryente, sobrang mahal. Kaya kailangan namin kumayod at magtulungan. Sabi ko nga sa kanya, magpahinga muna siya. Tapos magbantay siya sa tindahan. Matulog naman ako kahit saglit lang. Siya lang kasi yung mas maaasahan ko na magbantay sa tindahan. Kasi yung isang anak ko ay mahinhin gumalaw. Pero itong panganay ko, siya yung mas maliksi at mas matalino. Tsaka mas bravo sa pagtitinda sa mga kausap niya, sa mga customer. Kaya siya po yung inuutusan kong magbantay sa tindahan. Para iwas naman maloko. Kasi lalo dito, ang daming mga loko-loko. Kaya sabi ko siya yung mas pinagbabantay ko. So, ayan lang po. Thank you so much sa panonood. Ito po yung uniform ng anak kong babae.